Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Araw ng Huwebes sa ika-33 linggo sa karaniwang panahon, narinig natin sa Ebanghelyo kung papaanong ang ating Panginoon ay tumangis. Sa Biblia, ito yung pinakamaigsing bersikulo, the shortest verse in the Bible. Jesus wept. Tumangis si Jesus. Pero ang kahulugan, napakalalim. Tumangis siya sapagkat hindi siya tinanggap. Hindi siya pinaniwalaan. Ayaw siyang pakinggan. Kaya nga sabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Kung alam mo lamang kung anong biyaya ang maaari kong ibigay sa iyo. Kung alam mo lamang na sa akin manggagaling ang kaligtasan. Pero sa lahat ng ito, alam natin ang naging kwento sa lungsod ng Jerusalem. Mas pinili nila ang katigasan ng kanilang ulo. Mas pinili nila ang gawin ang kung ano ang gusto nila. Mas pinili nila ang hirap, ang gulo, ang kawalang katarungan kaysa kapayapaan at kaligtasan na iniaalok ni Jesus. Mga kapatid, sa buhay natin, patuloy na inilalapit ni Jesus ang kanyang sarili. Patuloy niyang sinasabi, manalig ka, magtiwala ka, sumunod ka, at maglingkod ka sa akin, at pagkakaloban kita ng buhay. At ang buhay na yon, kahit ikay mamatay, ay makakamit mo rin, sapagkat ang buhay na iyon ay buhay na walang hanggan. Pero di ba, katulad ng mga naninirahan sa lungsod ng Jerusalem, hindi rin naman natin siya tinatanggap. Hindi rin naman natin siya tunay na kinikilala at sinusundan. Sa maraming pagkakataon, mas pinipili natin ang ating sariling kagustuhan. Sa maraming pagkakataon, mas pinipili natin ang kung ano ang sa tingin natin ang paanyaya ng Diyos sa atin. Kung alam mo lamang ang kung ano ang maaaring maibigay ni Jesus sa iyo. Buhay at kaligtasan. At ipagkakalob niya ito sa mga taong tunay at tapat na susunod, maglilingkod, at mananalig sa Kanya. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos ang biyaya na kapag tayo ay makikita ng ating Panginoon, huwag sanang dumating sa punto na siya'y tumangis, umiyak. Huwag sanang dumating sa punto na mabaliwala ang lahat ng biyayang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Pero nasa atin ang desisyon. Malaya tayong magdesisyon. Kapag ang desisyon ay pabor sa ating Panginoon, bubuhos ang biyaya at pagpapala sa atin. Pero kung ang desisyon ay iba sa gusto ng Diyos, wala naman siyang pwedeng gawin. Mag-antay
At katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, tumangis, umiyak. Amen.